Tayo po muli tutunghayin ng pagbasa. Hahangin po natin ang Ebanghelyo sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, mga talatang 29 hanggang 32. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Nineve, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Nineve laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Kung atin pong mapapansin, madalas malimit na ang mga tao noong mga panahon ng ating Panginoong Yesus, bagamat napakarami niya ng ginagawang himala at kababalaghan, humihingi pa rin sila ng pruweba, ebidensya, mga tanda, kung si Jesus nga ba ang Kristo, kung siya nga ba ang tagapagligtas, kung siya nga ba ang Mesiyas. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon na hindi na sila bibigyan ng mga tanda sapagkat kasama na nga nila ang tanda. Si Jesus na mismo ang tanda para sa kanila. Yeah! Sapagkat kung ano yung kanya mga ginagawang mga himala, kababalaghan, pagpapagaling, pagbuhay sa patay, di ba? Pangangaral ng may kapangyarihan, pagpapakain sa maraming tao sa panahon na sila'y nasa ilang, hindi ba? Sapat yun na mga tanda. Subalit, hindi nga kontento ang tao. Ganoon naman talaga ang isang tao. Kapag hindi nakokontento, hindi siya masaya sa anumang bagay na nasa kanyang harapan. Hanap ng hanap ng hanap at ng hanap pa din. Ikaw na nakikinig ng video ito, kontento ka ba? Kapag ang isang tao kontento, sigurado yan, maligaya at masaya yan. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita sa atin pong pagninilay. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Nineve, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Ano bang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus kay Jonas? Alam naman natin na si Jonas, nang utusan siya para ipangaral na ang mga tao sa bayan ng Nineve ay magsisi para makapagbalik loob sa ating Panginoon, siya'y natakot eh. Imbis na pumunta, pasuway, pataliwas, diba? Inutusan siyang pumuntang pakanan, ang nangyari, pumunta siya pa kaliwa, o diba? Pa kontra eh. Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanya? Habang siya naglalayag, simple lang naman ang ginawa ng Diyos sa kanya. Ipinakain siya sa malaking isda. Ilang araw si Jonas sa isda? Saltsya ng isda, 3 araw, di ba? Pero ang himala doon, buhay pa rin siya kahit nasa gitna at nasa loob siya ng dambuhalang isda, di ba? So, yun yung palatandaan na sinasabi ni Jesus na siya man ay lilibing ng 3 araw, pero pagkatapos ng 3 araw siya'y muling mabubuhay. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Nineve, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Si Kristo ang tagapagpahayag at tagapagdulot ng kaligtasan. Siguro kung ang ating Panginoong Yesus umatras din sa kanyang misyon, wala tayong kaligtasan. Si Jonas umatras sa kanyang misyon eh. Ang kanyang mga aral ang gumagabay sa atin tungo sa landas ng kabanalan sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawa. Ipinakita niya kung paano mamuhay nakalugod-lugod sa Diyos. Yun yung medyo struggle sa ating mga Kristiyano. Para maipakita kung totoo ngang nabubuhay sa atin ang mga aral ng ating Panginoon, kailangang makita at maipakita natin sa ating pagsasabuhay, pagsasagawa at mga pagsasalita. Ibig sabihin, dapat makita sa ating katauhan kung totoo nga ang mga aral ng ating Panginoon.
Ang krusipiho kung saan nakadipa ang mga kamay ni Jesus, kung saan naglago sa kanyang buto at laman ang mga pakong pumaslang, ay maliwanag na tanda kung hanggang saan ang kaya niyang ibigay sa pagtalima sa Ama, maligtas lamang tayong mga makasalanan. Alam naman natin yung hirap na kinaharap ng ating Panginoon. Yung pasakit, yung sakripisyo, bago siya malagutan ng hininga, kita naman natin sa mga palabas na ipinoportray ng mga artista. Pero hindi pa nga daw ganoon katindi yung sinapit na paghihirap ng ating Panginoon. May hihigit pa ba sa tanda na ito? Ano ang dahilan bakit hindi tayo sumusunod sa kanyang mga aral? Masdan natin ang krus at dinggin ang tawag tungo sa kabanalan. Yan, hamon na ito sa atin ngayon. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagpapadala kay Jesus bilang wagas na tanda ng pag-ibig at pagsikapang isabuhay ang kanyang mga aral sa araw-araw.